Sa iyong banal na dako at naroon ang trono, Panginoon Diyos, kami po ay dumudulog at patuloy na sumasamba sa pamamagitan at sa pangalan ng pagtumuhan ng aming Panginoon sa Kristo at sa gabay ng banal mong Espiritu. Bawat isa sa aming Panginoon ay aming pong itinataas upang kayo patuloy na magpurihan at maluwalhati. Malaya ang pagkilos na kayo po magturo, magpaliwanag ng mga bagay, makasalita, magbusugin ang aming mga kaluluwa at magkaroon muli kami ng lakas upang ito'y patuloy na sambahin at papurihan at luwalhatiin at paglingkuran. So, patuloy kang itaas sa aming paglalagitnaan. Malaya ka, Panginoon Diyos. In Jesus' name, Amen. Amen. Ang ating pong mga pinag-aralan po, tutuloy natin ang ating series sa 2 Peter chapter 1. At sa series natin, nasa pangatlo na tayo ngayon, Nasa pangatlo tayo, hindi pa rin tayo makausad hanggang chapter 4 pala tayo ng nakaraan. Chapter 4, verse 4, chapter 1. At hinakay natin yung pagbibigay. Paalala po muli at gusto i-allow niyo po na aking i-review yung mga nakaraan na ang sulat ni Pedro sa mga lahat ng mananampalataya sa mga simbahan ay magkaiba doon sa unang Pedro, yung unang sulat at ikalawa niyang sulat. Sa unang sulat ay sinalatan niya at tin-encourage, pinalalakas ang mga pananampalataya ng mga kapatiran, mga churches. Dahil mayroong mga persecution sa labas. So, pinipersecute ang mga churches. Pero pagdating sa 2 Peter, nabi niya, ay pinalalakas niya pa rin, in-encourage niya, sapagkat yung mga antikristo, yung false teachers, ay nasa sa loob na ng simbahan. Kaya kung tutusin natin, bibigyan natin ng pansin na itong sulat ni Pedro na sinasabi na sa loob na ng mga simbahan ang mga maling ang bulaang guro, propeta, ay noon pa, hindi pa tayo tao. Hindi pa na-establish ang mga churches. Sila pa lamang at nangangarap pa lamang sila, yung mga unang disipulo, lalo si Pedro. At ibig sabihin, kahit nasulatan niya at ganun pa rin ang nasulatan niya ang mga mananampalataya, marami pa rin mga tao, marami pa rin mga maling katuruan ang nananatili at nagpupursige na ituro ang mga maling katuruan. Kaya ito yung ating mga nadatnan. Marami sa atin ang nadatnan na natunghayan ang mga maling katuruan na ating kinagisnan. Kaya ngayon ay pinag-aaralan natin muli ang katotohanan base sa salita ng Panginoon Diyos at napakatuso ng kaaway sapagkat ang akala natin noon, ang akala natin ngayon, ang akala natin ngayon ay nananatili tayo doon sa tinatawag na tamang katuruan. Subalit kapag na pinag-aaralan natin at pinapahayag ng Panginoon Diyos ang kanyang mga salita, sakalan natin nauunawaan na mali pala yung nating nauunawaan at tinuro sa atin. Kaya ito rin po yung binibigyan diin. At kahit na mga simpa, hindi ito mga unbeliever, hindi ito mga hintil lang. Ang sinusulatan ni Pedro, Apostol Pedro, ay mga mananampalataya na katulad natin. Kaya nga sinabi, yung pananampalataya na aking natanggap at inyong natanggap ay parehas. Iisang pananampalataya. Yun ang sinasabi niya. Kaya nga sinabi niya, ay itagtag ninyo sa inyong pananampalataya ang lahat ng ito upang makita ninyo ang katotohanan. So, pag-aralan po natin itong ikalawang Pedro, chapter 1, at susundan natin ito sa verse 5 hanggang verse 7. So, salamat po sa Panginoon Diyos at patuloy tayong magpaaral at magbulay-bulay sa kanyang salita. Sa 2 Peter chapter 1, verses 7 and 8 hanggang 7, verse 5 hanggang verse 7. At nasa pangatlong part na tayo, growing in godliness. Yung unang bahagi natin ay pinag-aralan natin yung tinatawag na so that you will not stumble. Dalawang bahagi ang ating napag-aralan doon. At ngayon ay sisimulan natin
sa ikatlong bahagi mula verse 5 hanggang verse 7. Naalala natin na nakaraan na ipinakilala ni Pedro ang kanyang sarili bilang lingkod ng Panginoon Diyos at nagsasabi kung ano nga yung pananampalataya meron kayo ay ganun din na aking natanggap. So parehas lang. So, growing in godliness, now we will go to verse 5 hanggang verse 7. In verse 5, sabi niya, but also sa New King James Version, for this very reason, giving all diligence, add to your virtue, add to your faith, virtue. To virtue, knowledge. Verse 6, to knowledge, self-control. To self-control, perseverance. To perseverance, godliness. Verse 7, to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love. So, ito yung binabanggit at sinasabi. Ito yung sinasabi ng ibang mga ngaral na 7 o sabi mga ng ilan ay 8 virtues. Pero ito ay 7 lamang. Okay? Kamaya, papagano natin. Sa ang Biblia, verse 5 sabi, at dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. So, may mga bagay na sinasabi si Pedro at halos ito ay kaparehas, mayroong mga ilan dito na kaparehas na itinuro ni Apostol Pablo. The same. So, hindi nga lang yung buo, pero mayroong mga ilan dito, 4, at mayroong bang turo din na sa Pablo na 3 na kinuha din at nabanggit din ni Pedro dito. Merong isang istorya. Okay lang po ba sa inyo? Story muna tayo. Okay, mahilig naman tayo sa chismis. Merong isang magsasaka na mananampalataya. Okay, merong isang believer na matandang magsasaka na siya, patuloy niyang sinasabi, palagi niyang sinasabi sa church, sa baluwagan nila, sa pagtitipon nila, na ang kanyang buhay Kristiyano, palagi niya sinasabi, yung buhay Kristiyano raw niya. Sabi niya, hindi ako gaanong umuunlad. Pero, sabi niya, establisado ako. I'm not growing, but I am established. Sabi niya, kasi, ano ito kwentong Amerikano, kwentong Ingles. Isang araw, sa Ingles, one day, isang araw, habang sakay ng kanyang kariton, ng kurwahe niya, na may dala-dala ng mga kahoy, ay nalubog sa putik yung gulong ng kariton. Okay, kita naman, may prueba. Ngayon, binuhos niya ang lahat ng lakas niya para tulungan pa yung kabayo niya na makausat, makaalis yung kariton niya sa pagkakalubog dun sa putik. Ngunit, wala siyang magawa. Nag-iisa lang din siya. At dahil hindi naman gaanong crowded yung panahon na yan, hindi masyadong maraming mga tao, nadatnan siya, nakaupo at tinitignan na lang ng isang kapatiran din. Malayo-layo. So, nakita siya na hirap na hirap at later pupo na lang, pinagmamasda lang siya, tinutulungan. Nanginis kasi sa kanya Kasi nga, yun ang pinagmamalaki niya. Anyway, so, yung napatangay sa kapatiran na inis sa kanya dahil sa yung kanya palagi sinasabi. At sumigaw yung kapatiran. Sabi niya, Brother Joe! May N-E-S. Joe. N-E-S. So, pag meron Joe saka N-E-S, ang basa doon, Jones. So, sabi niya, Brother Jones, mukhang hindi ka makakausad dyan. Pero huwag ka mag-alala. Di ba rin naman? Stabilisado ka naman, di ba sabi mo? So, doon sa puntong yun, yung story niyan, parang nagbigay ng linaw sa kanya na hindi niya kailangang umunlad, hindi niya kailangang mag-grow bilang Kristiyano. Sapat na sa kanya yung kanyang kalalagayang spiritual. So, parang
tinuruan siya ng Panginoon Diyos sa pangyayari sa kanya na hindi ganoon ang nararapat. Sapagkat tinuturuan tayo ng Panginoon Diyos na lumago bilang Kristiyano. So, hindi pwede ka natapos ng tinanggap mo, Panginoon sa Kristo, tapos na yon. Kahit na ikaw ay dumadalo sa mga gawain, napakahalaga na meron kang paglagong Kristyano. Okay, first the natural and then the spiritual. Sa isang bata, kapag isinila, hindi, pwede pabayaan mo na lang siya at manatili siya. Kapag taon na binilang at baby pa rin siya, may problema. Diba? May problema. So, dapat na matured na siya, dapat meron na siyang isip, pero isip bata pa rin, hindi na, ang pangit tingnan, hindi na, nanatiling, lumago lang ang kanyang pisikal, pero ang kanyang pag-uugali at kaisipan ay bata pa rin. So, ang tawag natin doon ay immature. So, hindi po pwedeng ganoon. Okay? So, ngayon pag-aralan natin ang sinasabi ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya ang kanyang sinulatan. Merong 4 na paraan ng paglagong spiritual. At susundan natin to next week pa lang, ano? So, loobin ng Panginoon Diyos, sigurado, hindi natin mauusan yung 7 sinabi niya. Pag-usapan muna natin yung 4 na paraan ng paglagong spiritual base sa sinabi ni Apostol Pedro. Okay? Sabi diyan, siguraduhin, number 1, siguraduhin tinanggap ang panawagan ng Panginoong Hesus sa kaligtasan at ang kanyang mga pangako. For you to grow spiritually, para lumago ka sa iyong spiritual at relasyon sa Panginoong Diyos, ang unang-una mong dapat gawin ay tanggapin ang Panginoong Jesucristo. Isuko ang sarili, buksan ang puso sa Kanya, at papasokin siya sa iyong buhay. Yun ang simpleng-simple na ilang beses niyo nang naririnig, subalit maraming hindi nakakaunawa. Ang katotohanan, maraming mga nagsisimba, maraming mga tao nagsasabing siya ay Kristiyano, subalit hindi pa pala talaga totoong tumatanggap, hindi pa pala totoong tumanggap sa Panginoon sa Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Maraming ganyan. Kaya, imposible kang lumago sa espiritual kung hindi mo tinanggap muna ang Panginoon sa Kristo. Kahit na sangkatutak, kahit na kada linggo ay nandoon ka sa gawain, pero hindi mo pa tinatanggap sa iyong buhay ang Panginoon sa Kristo, hindi ka lalago. So, common sense na lang. Very logical. Ibig sabihin, tignan mo. Okay, pansinin mo ang iyong sarili, pansinin mo ang ibang tao, kung ang ugali niya pa ay ganoon pa rin at hindi siya nagbabago, may problema. Kasi kung talagang tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo, meron at merong pagbabago sa iyong buhay. Amin po? Meron dapat, imposibleng wala. Kaya kung matagal nang sisimba, matagal na kahit na magtataas ka ng kamay at kahit na palagi ka nagluluha yan, kung hindi mo talaga tinanggap ang Panginoon sa Kristo sa buhay mo, you will never grow. You will never grow. So, si Pedro nakilala sa gospel, tingnan natin, tingnan nyo rito, no? Si Pedro, alam niyo doon sa Matthew, Mark, Luke, and John, okay, sa 4 na gospel, ibang ugali niya, ibang-ibang ugali niya, mapusok at mainitin ang ulo, pabigla-bigla ng desisyon. Yun si Pedro. So, tapos ang akala niya, kaya niya gawin ang mga bagay sa sarili lamang niya. Subalit, pagdating dito sa ikalawa niyang sulat at sa unang sulat at ikalawa niyang sulat, ay ibang Pedro na ang mababasa mo sa kanya. Mauunawaan mo, makikinikinita mo
na ang sulat niyang dito ay ibang katangian, ibang Pedro, so doon sa nabasa mo, sa Mateo, sa Marcos, sa Lucas, at sa Juan. Ibang-iba. Okay? Mapusok, mainitin ang ulo, at ito yung kanyang, pagdating dito sa sulat niya, maayos, mahinahon, at disiplinado na siya. Marunong na siya magpayo. Samantala, no, sige na siya ng sige. Kaya nga sinasabi niya dito, tingnan natin, simula nung verse 5, balikan natin yung verse 5, sabi niya, at dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya at tustusan ng inyong pananampalataya ng kabutihan. Bigla na nabanggit yun. Kabutihan, kaalaman, bla bla bla, so dire-diretso yan. Gawin ninyo, ibang-ibang Pedro ang mababasa natin dito. So, babalikan natin sa verse 5, yung umpisa ng verse 5, sabi niya, at dahil dito, yung ang Biblia, translation, sabi niya, ipinagkaloob sa atin. At dahil dito, yung sinasabi niya at dahil dito, okay, at dahil dito, yung sinasabi niya at dahil dito ay babalikan natin doon sa verse 3 at saka sa verse 4. Yung dahil dito na sinasabi niya ay base doon sa nauna niyang binanggit. At sinabi sa verse 3, ipinagkaloob sa atin ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin. Kaya nga, babalikan natin dito, siguraduhin mo, tinanggap mo ang panawagan ng Panginoon Kristo. Ito ay napakahalaga. Napakahalagang bagay na uunawain natin na ang pagtanggap pala sa Panginoong Kristo ay hindi yan basta-basta. Walang kabayaran, walang bayad ang pagtanggap, libre lang. Subalit kailangan lang na mula sa iyong puso. Sabi niya, at dahil dito, pinagkaloob sa atin ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay. So, naunawaan ni Pedro na yung kanyang pagkakilala sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Jesucristo, alam niya na ibinigay na sa kanila, sa kanya mismo, lahat ng kakailanganin niya sa buhay at pagiging makadiyos. Nadaanan natin ito last week. Yung verse 3 at saka yung verse 4. Pagdating sa verse 4, sabi niya, gayon niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako. Yun. So, yung sinasabi niya at dahil dito, at tinutukoy niya, yung sinabi niya sa 3 at saka sa 4. And because of this, yung this na ito, yun yung nasa verse 3 at verse 4. Kaya, sabi niya, bakit? Ang tanong natin ngayon, okay? Meron ba? Okay. Ang tanong natin ngayon, bakit hindi tumatakbong papunta sa simbahan, sa mga simbahan, ang mga tao? At bakit hindi sila tatanong, paano kami maliligtas? Paano tatanggapin ng Panginoon Kristo? Samantalang alam na alam ng lahat na si Jesus ay nag-o-offer ng kanyang complete forgiveness sa mga kasalanan at eternal life sa mga lahat ng mananari sa Kanya. It is a free gift. Bakit nga? Bakit ang mga talagang simbahan napaka-konti? At tandaan natin, hindi lahat porket malaking simbahan, lahat ng dumadalo doon ay lumalalim na mananampalataya. Pero ito na lang, bakit hindi tumatak? Ang daming mga tao. Bakit hindi sila humihingi ng tulong? Paano tanggapin si Jesus? Nagpapagaling, nagpapatawad, at nagbibigay ng buhay na walang hanggan na walang bayad. Bakit hindi nila ginagawa? Kailangan pang habulin, kailangan puntahan, kailangan bahagyan mo. Pag umiiwas, ano ko muna, tabi-tabi ka rin muna, pero tutuloy mo pa rin. Kailangan mo pang sabihin na mabuti ang Panginoon Diyos, mahal ka ng Panginoon, pagpalain mo ang Panginoon Diyos, tanggapin mo si Kristo. Kailangan pa natin halos
masakit na sabihin, pero kailangan pa natin idultul pa mabuti sa harapan nila ang Panginoon sa Kristo. Parang tayo pa nagmamakaawa, samantalang sila ang makikinabang. Hindi rin naman din tayo eh. Sila ang makikinabang. Pero bakit? Bakit hindi nila tinatanggap si Jesus? Ang isang kadahilanan, nasa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. At sino yung Diyos ng sanlibutan ito? Walang iba kung hindi yung tinapon mula sa kalangitan. At yun ay si Satanas. Meron siyang kapangyarihan na bulagi, kaya nga iniba, nakikita, sabi ni Jesus, di ba, nakikita, pero hindi napapansin. Nakikita pero hindi nakikita. Naririnig pero hindi naririnig. At maraming ganon, di ba? Parang narinig mo, tagos-tagusan lang, baliwala lang. Bakit? Kasi nga ganon, yun ang isa sa problema natin dahil mayroon talagang kalaban. At yun pa rin ang isang estilo niya. Kaya maraming mga bulaang guro at propeta sa loob ng mga simbahan. Even, naalala niyo yung ni Sabi, di ba? Yung Laodicea, di ba? Kumakatok ang Panginoon sa Kristo sa pinto, kumakabog talaga. Kasi kahit na yun ay gathering at doon in church, still, wala naman si Jesus doon sa church. Nag-i-exist ang isang simbahan, pero hindi si Jesus ang itinataas at ang binibida at sinasamba. So, pwede pala yan? Yes, pwede. Dahil maraming mga tao gusto nila maraming mga tao gusto nila mga socialites. Hindi magkapag-sosyalan na, mayroong makatulong, mayroong kanya-kanya dahilan. Pero isa yung pinakamabigat dito, na ang kaaway mismo, ang Diyos ng sanlibutan ito ay binulag ang mga taong yun. So, paano natin gagawin yan? Paano sila makakilala kung bulag sila sa Panginoon Diyos? Doon tayo papasok sa panalangin at paghingi ng gabay ng banal na Espiritu. May paraan ng Panginoon Diyos. Na-discuss noong nag-aaral natin noong nakaraan, Friday, patungkol doon sa Jericho, di ba, sa Jericho, na tinanong, ano ba yung tanong doon? Yung istorya ng mga Israelita na nagapin nila ang Jericho, pero ang istorya actually doon ay inutusan ng Panginoon Diyos, sinabihan ng Panginoon Diyos sila Joshua na umikot ng isang beses sa buong Jericho, city ng Jericho, isang beses, isang araw. At sa ikapitong araw ay 7 beses silang iikot. At sa ikapitong pag-ikot nila, at sila ay sisigaw. Sisigaw lang sila ng sigaw ng katagumpayan. At nung sumigaw nga sila, bumagsak, wala silang ginalaw, wala silang ginawa dun sa tawag doon? Sa wall, pero bumagsak yun. Yun ay gawa ng Panginoon Diyos. Pero, papansin na natin, yung istoryang yun, yung nangyaring yun, na estratehiya ng Panginoon Diyos, ay minsan lang niyang pinagawa at hindi na naulit. Wala ka na mababasa all throughout the whole Bible. Kaya nga, ang pamamaraan ng Diyos ay kailangan nating saliksikin sapagkat bawat senaryo, bawat pagkakataon, bawat problema, may solusyon ang Panginoon Diyos. Hindi pwedeng
Hindi pwedeng yung problema ng isang tao, okay yung ginawa mo, mayroon kang naging solusyon, parehas yung problema nyo, kahit na isabi mo, kahit na i-advise mo, maaaring hindi effective sa kanya yung nangyari sa iyo. But the same problem. The same problem, different solutions. Iba-iba. Kahit sa milagrong nangyari ng ating Panginoon Kristo sa mga Gospels, ay iba-iba, iba ang pamamaraan niya ng pagpapagaling, ibang-iba ang pamamaraan niya kung paano siya magpalayas ng masasamang espiritu. Iba-iba. Sapagkat hindi monotonous ang Panginoon. Hindi siya yung napakadal na ito pa ulit-ulit, alam mo na estrategiya. Hindi. Sapagkat God is all-knowing, all-powerful, kahit na ano, kaya niyang gawin. Kahit na ano. At alam natin, walang imposible sa Panginoon Diyos. Amen. So, paano natin gagawin na ang isang kilala ninyong bulag pa sa pananampalataya ay makarinig sapagkat kailangan niyang lumago. At bakit na kailangan lumago? Kasi maraming mga bagay sa spiritual na gustong ibigay sa iyo ng Panginoon Diyos. Ito isang dahilan. We have to grow. Kailangan mong lumago bilang Kristiyano. Bakit? Kasi magagamit ka eh. Kailangan mong umunlad, kailangan mong lumago, kailangan mong mag-mature bilang Kristiyano kasi may mga ibibigay siya sa iyo na kailangan ng iyong maturity. Parang bata, again, first the natural and then the spiritual. Kapag ang isang anak ninyo, binigyan niyo ng pera, isang 5-year-old, bibigyan mo ng 10,000, anong gagawin niya doon? Baka lahat ay bilhin niya ng candy o kaya paglaruan niya, gawin niya text. O kaya punit-punitin niya. Baby, bigyan mo ng 100 na kung di kainin niya yun. Hindi niya alam ang halaga. Kailangan niya mag-mature para malaman, pero para ito pwede pambili. Pwede gamitin. Pero maraming immature na Kristiyano, maraming immature na tao, kung kailangan mature, pag binigyan pera, hindi pa rin marunong humawak ng pera. Di ba? May isip na yun, hindi na marunong. So what more, kailangan mo lumago. Anong gagawin mo sa napaka-makapangyarihan at napakadakilang mga bagay na ibibigay sa iyo ng Panginoon Diyos kung di mo kayang gampanin? Sayang. Kaya maraming Kristiyano, talunan. Dahil hindi niya alam kung ano meron siya. Pangalawang reason, ng kadahilan ng bakit kailangan tanggapin ng tao, tumanggap ang tao sa Panginoon Diyos, at hindi tumatanggap, hindi pumupunta sa iglesia. 2 Corinthians chapter 2, verse 14, sabi, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Kanina binulat, sapagat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan sapagat ang mga iyon ay naunawaan lamang sa pamamagitan ng Espiritu. Second reason, hindi lang sila binulag ng Diyos na sa liputan ito. Kung hindi, sila mismo, ayaw nilang tanggapin, hindi tumatanggap kasi yun ay kahangalan sa kanila. Bakit nagiging kahangalan sa ibang mga tao ang mabuting balita ng pagliligtas sa Panginoon Diyos? Sapagkat sa tingin nila, mas mayabang, mas marunong sila at pinagyayabang nila ang kanilang karunungan. Kahangalan sa kanila ang tanggapin ng Panginoon Kristo, kahangalan sa kanila ang ibang mga spiritual, sapagkat hindi nila kayang tanggapin ang mga bagay na ayaw nilang tanggapin. Sa kanila kasi kahangalan yun. Foolishness. Mababa ang tingin nila. Kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, mababa ang tingin nila kapag nagtataas ka ng mga kamay mo para sa pagpupuri sa Panginoon Diyos. Mababa ang tingin nila pag nagsasabi kang, praise the Lord, hallelujah, purihin ang Panginoon Diyos. Pero hindi nila nauunawaan. Ang akala nila matalino sila. Kaya nakakalungkot po talaga. Nakakalungkot. Kailangan pang
dumaan sa logical thinking nila, sa logical mind nila, kailangan dumaan at suriin na kanilang matatalinong mga utak ang mga kautusan ng Biblia, ang mga salita ng Panginoon Diyos, at lahat ng ginagawa, kailangan dumaan sa kanilang masusuring pagdilitis ng mga salita para lamang nila tanggapin. Ang iba masyadong naghahanap ng challenge. Sinabi ng Panginoon Diyos, sinabi sa Biblia, tanggapin mo lamang. Diba tanggapin mo lang, manalig ka lamang, isuko mo lang. Ganun lang kasimple. Pero yung iba, mas naghahanap pa. Gusto nila, parusahan mo na sarili nila. Gusto nila, mag-ayuno pa sila. Gusto nila, ang dami pa mga nagagawa sila ng sarili nilang requirements na hindi naman sinasabi at hinihingi ng Panginoon Diyos. They make their own requirements. Simple lang naman eh. And itong sinasabi ni Apostol Pedro na yung idadagdag mo sa iyong pananampalataya, ito, nidi-discuss natin, simpleng-simple rin. Hindi mo kailangan magpursige ng gusto. Magbibigay ka na ng konting effort. Konting effort lang sa iyong sarili. At idadagdag mo yan. Okay. The point is, you cannot begin to grow. Yung sinasabi ko kanina, you cannot begin to grow as a Christian until you have received your new life from God through faith in Jesus Christ. Kaya nga meron tayong katuruan, meron tayong basic doctrine patungkol sa regeneration. Ang pagbabago, magiging born again natin. Sapagkat ito ang magbibigay ng susi. Ito yung magsisimula sa buhay ng isang tao ng bagong buhay niya sa Panginoon Kristo. Hanggat hindi mo tinatanggap ang Panginoon Kristo, hanggat hindi mo binababa ang iyong sarili sa Kanya, you cannot grow. And you will not accept, you will not receive anything from the Lord. Wala kang matatanggap. Magpupursige ka lang, magpapagod ka lang sa buong buhay mo hanggang sa pumanaw ka. Pero hindi mo matatanggap. Pero may biyaya ang Panginoon Diyos. Grabe lang ang Panginoon. Napakabuti talaga. Dahil kahit matigas ang ulo mo hanggang muli sa buhay mo rito, lahat yan bibigyan ka ng chance ng Lord. Pero nasa sa atin na yan. Kung susundin mo, tatanggapin mo, bubuksan mo ang puso mo, or not. Nasa sa atin yan. It is the life of Christ in you, yung buhay ni Kristo na nanasa sa iyo, ang magbibigay ng motivation mo, ng pagpupursige mo, ng kapangyarihan na magbago ka at lumago sa Panginoon Diyos. Evaluate yourself. I-evaluate mo, tingnan mo sarili mo, nagbago ka ba? Lumalago ka ba? O dumadami lang ang alam mo? Magkaiba kasi yun eh. Minsan mas maganda pa yung ordinaryo nakikinig. Dahil yung mga nakikinig, sinisiplan na kung ano yung masagap nila, nasa tingin nila ito totoo at galing sa Panginoon Diyos, isa sa buhay nila, yun yung iuwi nila eh. Apat na bagay. Isa pa lang yan. Second, pangalawang bagay, paraan ng paglaging spiritual. Number 2 is panatilihin ang tamang pagganyak. Naghahanap ako ng Tagalog version. Paano ta-translate ang motivation? Kaya nilagay ko pa rin. You have to maintain your motivation. Ang Tagalog ng motivation, sabi sa Google, pagganyak. Pero pag yung ordinary Pilipino, Tagalog, titingnan mo siya. Kung sinabi mo pag ganyan, ay parang ka nagbibihis. Baka yan yung mga malalalim na Tagalog na sinasabi nila. Pag ganyan. So, ano ang nagmo-motivate? Siguro naman naintindihan ninyo yan. Ano ang nagmo-motivate sa'yo? Ano nagtutulak sa'yo? Ano yung nagbibigay sa'yo ng inspirasyon?
ano yung nagpupush, yun nga, tutulak mo na. Tula sa'yo. Babalikan natin ulit, yung unang bahagi ng verse 5, ando pa na tayo sa unang praise, ng verse 5. Sabi niya, at dahil dito, yan, at dahil dito, so meron siya motivation, kaya yung sinasabi niya at dahil dito, yun yung nasa verse 3 at nasa verse 4. Say, God, ang magandang motivation, sabi niya rito, God, I want your blessing so that my life will bring glory to your name. Ito yung magandang motivation. Ito yung tamang motivation. So, ibig sabihin, pag merong tamang motivation, merong maling motivation. So, ang sinasabi ni ni Pedro, ay panatilihin mo yung tama. Kasi meron pa na pagkakataon na yung tama pwede malihis. Bakit? Kasi ang maling motivation, bakit mo kailangan lumago? Kaya sinasabi ko, ang tanong dito, bakit kailangan mo lumago? Anong motivation mo bakit mo kailangan lumago? Ang tamang motivation ay ito. Diyos, Panginoon, gusto kong yung pagpapala mo sa aking buhay ay magdala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. So, i-bless ka ng Lord, and in return, ay mag-glorify naman si God. So, ano ang maling motivation? Ang maling motivation ay natatanggap mo yung mga aral, tingin mo ay lumalago ka, quote and unquote. Pero, ang dahilan mo, ang motivation mo para maging sikat ka. Maging sikat ka, makilala ka, matanyag ka. Alam niyo ba maraming ganon? At may mga kilala akong ganon na gusto nila yung nagtuturo ng salita ng Diyos na nag-o-online pa. Nasa social media pa. Pero mali ang turo. Mali ang turo. At hindi nga umuunlad siya mismo. Hindi tayo pwedeng maging judgmental, but kasi sinabi sa James chapter 3 na hindi lahat dapat ay maging guro. Sapagkat napakalaking responsibilidad. Pero si Pedro sinasabi niya, nandiyan na yung bulaang guro at propeta nasa loob na ng simbahan. Kaya yung motibo mo para lumago ang siyang magiging abala natin doon sa mga maling turo na yan. So you have to grow. Magamit mo, kailangan mong lumago para malaman mo kung ano itong mga mali na dati nang nandiyan bago pa tayo naging tao, bago ka pa naging born again, bago pa sumikat ang maraming mga iglesia at mga churches. May mga nauna ng mga simba at mga pangalan, mga matatanda na 100 years na. Pero maraming maling turo na hindi yan itinuro at hindi yun ang motibo at dahilan at nais ng Panginoon Diyos. Even Jesus Christ. Di ba galit na galit siya? Bababasa ninyo sa aklat ng Mateo at Lucas na galit siya sa mga Pariseo. Sabi niya, kayong ano tawag yan? Mga ulupong kayo yung para kayong mga netso, ang puputi nyo sa labas, pero pangabulok naman ang loob at puro kalansay. Magagaling ang mga Pariseo sa pagtuturo nila ng salita ng kautusan ni Moses. Pero yung kadahilanan, yung ibig sabihin, at pinakakonsepto ng kautusan ng Diyos ay hindi nila na ituturo na tama. So bakit magagalit ng Panginoon sa Kristo kung tama ang mga itinuturo ng mga Pariseo, di ba? Gusto ang mga maling motibo ay yung para maging sikat sila, para makilala, para matanyag. So, ito yung tamang motivation. Lord, gusto kong lumago. Lalago ako. Hindi lang nais ko, gagawin ko na ako'y lalago. Sa biyaya mo, sa blessing mo, so that yung buhay ko ay magdala naman ng kaluwalhatian sa pangalan mo. So, you do not grow just because of your own self-ambition. You will grow because you will bring glory to God.
Gagaling ka kumanta, gagaling ka magturo, gagaling ka mangaral, etc. etc. Sa ministry mo, uunlad ang negosyo mo, pagpapalain ka lahat, just because you bring glory to God. Yun ang magandang motivation. Lord, pagpapalain mo yung mga businesses namin. Di ba? Kasi bring glory to God. Kahit marami kunin sa iyo, nakawang ka, hindi ka magkukulang. Kasi bubuhos ng Lord ng biyaya sa iyo. Hindi mo ikahihirap yung makukuha sa iyo. Hindi mo ikahihirap. At hindi naman din nila ikayayaman ang mga ninakaw nila sa iyo. Tandaan mo. Sinabi sa Biblia na kapag hindi maayos ang pinanggalingan at pinagkukunan at ginawa sa pagkuha ng anumang klase, para ka naglalagay ng pera mo sa bulsang butas. At ka na anong karami? Useless. Pero kapag tama ang iyong motibo, tama ang ginagawa mo sa Panginoon Diyos, only you and God alone. Kahit gaano kaunti yan, kayang gawin ni Lord na i-stretch niya at i-bless ka pa niya. Sabi nga sa aklatang awit, okay, sulat na Moses yata yun, si David, sabi niya, tumandaan ako ng ganito, subalit hindi ako nakaranas o nakakita ng lingkod ng Panginoon Diyos o anak ng Panginoon na naghihirap. Walang anak ng Diyos. Tandaan niya. God will bless you. All you have to do is yung right motivation. Bakit mo gustong yumaman? Bakit mo gusto magkaroon ng pera at negosyo, etc.? Bakit gusto mo? Bakit gusto mo? Alam naman natin, hindi natin dadalhin natin kahit anong talino, anong degree mo, etc., etc. Wala lahat niya. But if you use that simple and degree and etc., lahat ng yan for the glory of God, then mas lalo kang pagpapalain. Mas lalo kang ibubuhusan ng blessing ng Panginoon Diyos. Amen po? Amen. Ibubuhus ng Panginoon Diyos sa iyo yan. Alam niyo yung istorya ng dalawang tinapay at 5 isda, o 3 isda, 5 isda. Nagpakain niya 5,000 ang Panginoon Diyos. Kanino galing ang pagkain na yun? Sa bata pa. Wala hindi sa matatanda, nagdala ng baon niya. Yung bata pa meron. Pero yung simpleng tinapay at isda, nung hinawakan ng Panginoon Diyos at pinagpasalamat, lahat sila, 5,000 lalaki, wala pang babae, at wala pang mga bata. Sobra pa ng 12 iklis. Tumantalang ganun lang. So, meron din kapag may nabasa akong article. Yung bat, ano ba sa Tagalog yun? Yung sa baseball bat. Yung mga, simple lang yun. Mura lang. Pero yung sikat na tao na gumamit noon, nung in-auction yung kanyang bat, sumobra pa, grabe ang mahal. Nung binenta, samantala kung bibili mo lang yun sa mga sports center, mura lang yun. Yung gloves at saka yung medyas ni Michael Jackson, nung in-auction nyo, magkano lang din nyo kung bibilhin mo. Pero nung in-auction niyan, nagbinenta, grabe ang mahal dahil sikat ang gumamit. At maraming naging sikat na yung ginamit nila, mamahal kung ibinenta. Pero makakabili ka naman na mas maganda pa kung tutuusin, mas maganda rin ang quality, mas mura pa. Pero dahil sikat sila, yung mga taong yun, yung ginamit nila naging mahal. Eh di mas maganda sa Panginoon Diyos. Ano man ang meron ka, at gaano kasimple kaliit, ibigay mo sa mga kamay ni Kristo, mas magiging mahal at sagana. Mas magiging valuable ibigay mo. Katanggap-tanggap sa Panginoon Diyos ang simpleng Panginoon Diyos, buhay ko, iniaali ko sa iyo. Kaysa naman sabihin mo, buhay ko to, akin to, huwag kang makialam. Sabihin ng lalo, sige. Mamayang gabi, dedo ka.
Di ba? Isang mayaman, nagpagawa ng mas malaking kamalig para lang i-store yung mga kanyang mga na-harvest. Sabi niya, magpapakasaya-saya ako sa buhay ko. Sabi ng Panginoon Jesus, hangal. May gabi, kunin ko buhay mo, kasi sino makikinabang ng iyong pinaghirapan. Mahalaga ang buhay natin. Hawak ng Panginoon Diyos. At siya ang may kapangyarihan. Ibigay mo, isuko mo. Siya ang bahala sa'yo. You have to grow. Lumago ka. Lumago ka. At ito ang nais at kalooban ng Panginoon Diyos. 1 Peter chapter 2 verse 9 sa unang Pedro. Di ba sabi niya, ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos. At ito yung highlight ko, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Di ba yun ang sabi niya? For you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Ang pinakadahilan ay upang inyong ipahayag, i-declare ninyo, ipakita, makita ng mga tao ang kahangahangang kapangyarihan na ginagawa ng Diyos sa pamamagitan mo. Sabihin mo, ay, ganito lang ako. Yes. Di ba sabi ng unang Korinto, mas pinipili at ginagamit ng Panginoon Diyos ang itinuturing na sanlibutan na hangal o walang alam o mahina upang hiyain ang mga malalakas at matatalino. Yung itinuturing na, kung tinuturing kang walang halaga dito sa mundong ito, ibigay mo sa mga kamay ng Panginoon Diyos ang buhay mo, then siya ang gagalaw sa buhay mo. Amen. At magiging mas pabor pa siya at pabor ka sa Panginoon Diyos because you are highly favored. May favor ka kay Lord, tandaan yan. Anong pabor meron ka? Isipin mo na lang para kayong mga tao na name drop. No? Ano ka, ay, kamag-anak to, presidente. Kaibigan ako ni ganyan. Kung ano na mga pwede natin sabihin sa mundo. Pero ikaw pwede pong malaki, ako ay anak ng Diyos. At di mo pa kailangan ibang mga tao. Diyan mo mismo masasabi, oo, kilala kita. Sa Panginoon ka. Sa Panginoon ka. Kaysa naman sabihin, sino ka? Diba? Sino ka? Gagumbahin ka na lang. Apostle Paul said to that God's grace was his motivation for serving in 1 Corinthians 15:10. Si Pablo mismo, nasabi rin, yung motivation niya, yung kagandahang loob ng Diyos. But by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me did not prove vain. But I labored even more than all of them. All of them, yung ibang mga apostol, yet not I, but the grace of God with me. 3 beses mo binanggit ang salitang grace. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dahil sa biyaya ng Panginoon Diyos, ako ay si ako. I am what I am. Ako ay ako na. And His grace toward me do not prove vain. So, ang sinasabi ni Pedro sa kanyang sulat, ng 2 Peter chapter 1 verse 5, is to grow in godliness. Lumago ka sa iyong pagiging makadiyos, which will require some diligence, sabi niya, diligence, and hard work. Medyo may counting effort ka. Hindi ka naman yung parang siwang tamad, mag-antay ka na lang ng bayabas na babagsak sa bibig mo. Dahil pag bumagsak yan, mayroon niyang bulate. Keep in mind the glorious truth that God has imparted new life sa iyo. Ilagay mo sa kaisipan mo
na yung bagong buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon Diyos ay kakaiba. Di ba sabi na, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, the new has come. Sino man nagpag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Kaya nga hindi ka pwedeng manatiling ikaw pa rin nang hindi mo tinanggap si Kristo. Kung nananatili ka sa dati mong pagkatao, may problema ka sa pagtanggap mo kay Kristo. Kasi kahit na anong gawin mong totoong pagtanggap ang ginawa mo kay Kristo, meron kang pagbabago sa iyo. Imposibleng hindi gumalaw ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Imposible. Gagawa at gagawa siya ng paraan. Kikilos siya para baguhin ka. Ginagawa ka niyang malinis. Diba? Sa aklat ng Efeso, ihaharap niya ang kanyang church para maging glorious, walang kapintasan, walang wrinkles. Walang wrinkles. Di ba yun nasabi ni Jesus sa Efeso? Sino gagawa ron? Ikaw? Hindi. Si Jesus mismo gagawa niya sa iyo. Ihahanda ka na pagagandahin ka niya. Hindi, mag-stay ka na lang dyan. Daig mo pa ng pagaylo. At marami siyang pangako. Sabi natin kanina, He has given you all of His precious and magnificent promises to equip you for life and godliness. Para meron kang bahala sa buhay mo. Yung buhay mo, pagagandahin niya, ayusin niya, pagkatapos bibigyan ka pa rin niya ng mga pangako. Yun yung magiging bala mo. At pagpapalain ka pa niya mga material, spiritual, lahat ng kailangan mo, God will provide. Lahat, asing lahat, material, financial, spiritual, lahat for godliness, ibibigay niya sa iyo. Kaya nga, mga kapatid, kung alam niya lang kung ano meron kayo, tatakbong palayo. Diyan sa buhay niyo. At ito, pangatlo, tatlo pa lang. Doon pa lang tayo sa praise. And dahil dito. Number 3, gawin ang lahat ng makakaya. Okay? Giving all diligence. Kung naman, self-explanatory na yan. Ito, magkakanta, hilo-hilo na kalilipat, hindi pa rin maubos. Gawin ang lahat ng makakaya. Para lumago ka sa iyong spiritual na bagay, buhay, ay gawin mo ang lahat ng iyong makakaya. You give all diligence. Ito, hindi ka mag-effort ng gusto. Okay? Ang sinasabi dito ni Apostol Pedro, verse 5, sabi yan, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan kaalaman. So, meron tayong highlight, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Bakit? Bakit na sinabi yan? Kasi hindi naman tayo tinuturo maging tamad ng Panginoon Diyos. So, ano ang pwede mong gawin na makakaya mo? Siguro naman kaya mo magbasa ng Biblia. Siguro naman kaya mo magbigay ng ilang minuto sa pagde-devotion mo sa Biblia. Siguro naman kaya mo namang mag-research kung hawak mo palagi ang cellphone mo, puro Google at kung ano naman pinag-gawa mo dyan. Baka naman pwede ka mag-research dyan ng mga teachings na maaari naman tama at ay mga maayos naman. Di ba pwede naman? Baka naman pwedeng mag-Google ka tuloy. Magbuhos ka ng kaunting minuto sa panalangin para sa kapatiran. At we always encourage one another to pray for one another, di ba? Huwag tayong titigil. Bawat pamilya sa iglesia ito, ipag-pray ninyo. Hindi lang yung ibang ipag-pray ninyo bawat isa. So, imagine ninyo, kung ikaw mag-isa, ilan lahat yung nagpe-pray sa iyo? Kahit ay iba-ibang oras. So, meron ka nagpe-pray umaga, madaling araw, hating gabi, yung iba na, madaling araw na talaga. Tanghaling tapat, may nagpe-pray para sa iyo, hindi mo alam. Kasi yun ang ina-encourage natin sa isa't isa.
Pray. Pray for one another. Mahalaga ang prayer. Gawin mo. Habang nasasanay ka, kasi ang prayer, ano lang basta nag-intercede ka lang. Ang prayer ay pakikipag-usap sa Diyos. So, meron kang ilan ang pinagpe-pray mo. So, anay mo yung buong araw mo. O meron kang ilang oras sa maghapon. Ilang minuto lang. Wala pa nga, segundo pa nga lang. Wala pang isang minuto. Sa pamilya. Pero pinagpe-pray ko ang Dama family. Yung pamilya ni Ate Bisi. Sila po, dinadalangin ko. Dinadalangin ko, Panginoon Diyos, kung palayo po ang anak mo ito. Kung ayaw mo ibalik, bigyan mo bago. Tawa na siya. Bagong negosyo. Kung di may babalik ang dati niyang trabaho, bibigyan ng panibagong trabaho o kaya negosyo. Nagkaroon kasi, pilihan ka niya bago. Pwede naman. Let's pray. Saglit lang yun, ilang segundo lang yun. And then, mamaya mo naman iba. Lord, naalala ko lang, pinagka-pray ko naman si Salimed na bigyan mo rin ng bago. Bagong pangalan eh. Kaya Lord, bigyan mo yung kanila na, yung kanilang bahay na. Hindi palipat-lipat. Diba? Pwede naman, diba? Nag-aalisan yung mga tao dito sa Metro Manila, buhay na eh. Diba, lumuluhin nga tayo. So, ang dami ng pakante. Sila, Kuya Joseph, ate. Ate Tem, meron silang bago. Bago rin. Wala naman kasi imposible eh. Konting effort, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya para matustusan at gumawa ng paraan, gumawa kayo para sa ikalalago ng inyong spiritual. Konting basa. Konting basa. Hindi naman siguro mahirap yung puntong niya. Number 4. Ay, sila tapos na. Number 4. Ang apat na paraan ng paglagong spiritual is number 4 is to make progress in 7 areas. Para lumago ka, itong sinabi ni Apostol Pedro ay gawin mo at magprogreso ka, lumago ka, na idagdag yun sa iyong buhay. Sabi niya, faith is the foundation to that we must supply. Sinabi sa inyong pananampalataya, idagdag nyo, yung moral excellence, sa ibang translation, moral excellence, sa ibang translation, virtue. Pero ibang Tagalog. Hindi ko gusto yung Tagalog translation na lahat ng Tagalog tinignan ko pare-parehas. Ang Tagalog version niya ay yung kabutihan. Ang kabutihan sa English ay goodness. So, moral excellence. So, 7 itong gustong nais ni Pedro na idagdag sa atin. So, yung una, yung moral excellence. Number 2, yung knowledge. Number 3, yung self-control. Sumunod, perseverance. Then, yung godliness. Pang-anim, yung brotherly kindness. At pang-7, yung love. Yung iba, inuna yung ginawang 8, yung faith daw. Pero tandaan niyo, yung faith ay given na. So, ibig sabihin, dahil nga nanampalataya ka kay Kristo, yun ang foundation mo. Sabi ni Pedro, idagdag mo sa iyong pananampalataya. Idagdag mo sa iyong pananampalataya ang 7 ito. Bakit pinili ni Pedro itong mga ito? Marami pang mga bagay pwede niya sabihin. Bakit itong 7 ang kanyang pinili? Maalamang, pinili niya ito dahil ito yung kabaliktaran ng pag-uugali ng masama at bulaang guro at propeta. Kasi ngayon na i-discuss niya later on eh. I-discuss niya yan sa chapter 2 and chapter 3.
mayroong bulaang guro at propeta. So itong mga katangiang ito ang wala sa mga nagtuturong mali at nagpo-prophesy ng mali. So kailangan ito yung meron kayo. Okay, maari, hindi natin sigurado, pero malamang kasi nga, i-discuss yan, makikita man, pag-aralan natin yan. Ito yung opposite ng evil characteristics ng false teachers na in-expose niya doon sa chapter 2. Pag-aralan din na natin yan. Hindi ko lang alam kailan. Okay? So, 4. Dahil time constraint, ano ba yan? Wala tayo sa oras. Kabulol-bulol na. 4 na paraan ng paglagong spiritual. Number 1, siguraduhin tinanggap ang panawagan ng Panginoon sa Kristo sa kaligtasan. So, tatanungin ko kayo na lang po sasagot sa inyong mga sarili. Totoo bang tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas? Number 2, paglagong spiritual, panatilihin ng tamang pagganyak, gawin ang lahat ng mga kaya, may progress in 7 areas. So alam na natin yung maling motivation para maging sikat ka, makilala ka, matanyag ka. Ang tamang motivation ay yung, Lord, gusto kong magamit mo para magpapagbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. You should decide to be useful. Magnasa kayo na maging kagamit-gamit, maging mabunga ang inyong buhay spiritual, maging maayos ang iyong buhay sa biyaya at kagandahang loob ng Panginoon Diyos upang tayo na binili ng kanyang dugo, na tinubos ng kanyang dugo, ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa kanya. Okay? Maging useful tayo, maging fruitful tayo, maging mabunga pa. Maging mabunga pa. Pero you must be growing in godliness, which requires diligent effort. Spiritual growth is a long process. Mahabang proseso ang paglagong Kristyano. Hindi ito overnight. Hindi ito paglabas natin mamaya rito, malago ka na. Mali. Ito ay proseso. So yung 7, pag-aaralan para natin yan next time. Loobin ng Panginoon Diyos, virtual tayo by next week. At loobin ng Diyos, may discuss ko yung 7. Baka po din naman tayo ng 3 lang, mga 2. Pero bahala na, Panginoon Diyos. You must be growing in long process yan. Hindi yan madali yan. Hindi yan madali. Parang lang yan gusto mo mag-diet di ba? Ang dami sasabihin, diet pa. Parang gusto mo lang mag-diet. Wala akong pinatatamaan, pero hindi madali. Hindi madali. Kaya naman nasabi ko, dami sasabihin, diet pa. Banda lang. Parang gusto mo mag-exercise yan. Kaya lang, pag gising mo magan, malamig. Mas masarap pang matulog kaysa parang ang katulad doon, pag meron kang mga program na ganyan, hindi madali, pero makikita mo ang bunga later on. Inuunti-unti mo siya, pero makikita ang bunga later on. Pag hindi ka nagkakaroon ng progress sa iyong sarili, may problema ka. Baka katulad ka ni Brother Jones, nakastuck ka na. Doon ka na sa putikan. Hindi ka nga lumalago, establish ka naman. Okay? So, by God's grace, you grow in godliness. You grow in godliness. Tayo ko'y manalangin. O Diyos, naming banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Only by your name. Only by grace, only by your mercy, only by your guidance of Spirit, that we may grow in godliness. Lord, napakadami at maluwalhati ang nais po sa bawat isa sa amin. Kaya patuloy po namin itinataas ang aming mga sarili sa iyo. Lord, kayo po ang nakababatid, kayo nakakaalam, kayo ang lahat, Panginoon Diyos. Sa puntong ito, patuloy po kaming mananalig sa iyo.
Kung hindi pa po namin na establish ng tama ang aming relasyon sa iyo, ito po ang pagkakataon. Salamat po amang Diyos na banal, dakila, at binigyan niyo po ang iyong bugtong na anak upang siya mamatay sa krus para sa amin at ay kababayad ng aming katutubos namin, Panginoon Diyos, na nagkasala at lumayo sa iyo. Salamat po sa pagpapatawad na ginawa mo at ginawad mo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Siya ang namatay sa krus upang ang aking mga kasalanan ay mabayaran at matubos. Salamat sa kanyang pagkabuhay ng muli at binigyan ng tuldok at diin na ako ngayon ay isa ng bagong nilalang. Salamat sa banal mong Espiritu na patuloy na nangungusap at nagbibigay sa akin ng gabay at lakas upang mapaglabanan at mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok sa buhay, Panginoon Diyos. Salamat sa napakabuti at saganang grasya sa bawat isa ay kailangan namin sa bawat araw ng aming buhay. Salamat sa lahat ng ito at sa pagdalangin namin, Panginoon Diyos, na sa buhay spiritual na ito ay patuloy po kaming lumago, lumalim at maging mabunga sa iyong basan, Panginoon Diyos. Makitaan ng pagbabago, makita ng mga tao at maging instrumento kami, Panginoon Diyos, na makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Maging instrumento kami para ibang mga tao ay makakita at malaman nila na mayroon pa rin palang pag-asa at biyaya na naghihintay para sa kanila sa pamamagitan ng pagtumuan ng aming Panginoon Kristo. Makita sa amin ang pagbabago. Makita sa amin ang iyong kaluwalhatian. Makita sa amin ikaw at hindi kami, Panginoon Diyos. Palayan mo po ang aking mga kapatid ito. Patuloy mo sa ingatan, tilayo sa lahat ng kapamakan. Tinataas namin sa iyo ang buong linggong ito, Panginoon Diyos. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran. Patuloy namin itinataas sa iyo ang aming kapatid, Panginoon Diyos, ang Marcon family. Patuloy kang kumilos at pinangahawakan na po namin ang napakagandang gagawin mo, Panginoon Diyos, na pagre-restore para sa pamilyang ito, Panginoon. Kanilang kalusugan at nalang kanilang lakas. Tinataas din namin sa iyo, Panginoon Diyos, ang aming kapatid, Pastor Ted, Panginoon, at buong Velasco family. So, paano na kanilang ama? Sa ganito, Panginoon Diyos, ikaw lamang po ang totoong magpo-comfort sa kanila. Bless them. Bless them. Have them your encouragement, Panginoon Diyos. At patuloy sila maging matatag sa mga pagsubok at mga naranasan nila sa kayong Panginoon. Patuloy kang kumilos sa bawat sa pangailangan, Panginoon Diyos, ng iyong mga anak. Be glorified and be exalted. In Jesus' name we pray. Amen.